Palaisipan para sa ilang medical group at health advocate ang pagkakatanggal sa ilang veteranong opisyal ng Department of Health. Pero may paliwanag ang ahensya. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Higit 50 medical organization, kasama na rito ang Philippine Medical Association o PMA, ang nababahala sa umunoy walang paliwanag na pagkakatanggal sa mga veteranong career official ng DOH. Kabilang dito si Maria Rosario Vergire na naging prominent figure bilang DOH spokesperson noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Alarma lang ang mga grupo ng mga doktor, no? Lalo na aming nire-respeto mga ginawang pagtutanong ni Undersecretary and OIC Dr. Vergire noong panahon ng pandemic. CESO, Career Executive Service, meron siyang CESO 2 or Yes, Doc. or more, no? Which means, opo, Which means medyo meron kang security of tenure of your office until you retire. resign or you retire or you are removed for any problems, no, with the way you serve. No? But you know for the fact that si Undersecretary Vergire has been very good with her service, and even yung letter niya terminating her tenure, wala akong explanation as why. Kasama ni Vergire na natanggal sa DOH sina Kenneth Ronquillo at Achilles Gerard Bravo na kapwa Career Executive Service Officers o CESO. Sa huling panayam ng Billionaire News Channel kay Health Secretary Ted Herbosa hinggil sa pagkakaalis ng tatlong opisyal, sinabi niyang sina Bravo at Ronquillo ay retirees na. Pero pagdating kay Vergire, You'll have to ask her. You'll have to ask her. si Vergire ay maari pa sanang maglingkod hanggang 2033 pagtungtong niya ng 65 years old. July 14 daw nang makatanggap ng notice mula kay Executive Secretary Lucas Bersamin si Secretary Herbosa. Nakasaad sa liham na nag-expire na ang tenure ni Vergire effective immediately. Umalis ng DOH si Vergire na may ranggong CESO 2. Tinagurian siya noon bilang the calm and steady voice sa panahon ng walang kasiguruhan dahil sa pandemya. Nang maupo si PBBM, nagsilbing acting DOH Secretary si Vergire hanggang naitalaga si Herbosa. Naitalaga pa ni Herbosa si Vergire na Chief of Undersecretaries at in charge ng operations sa iba't ibang rehiyon. Silent removal ang turing ng batikang cardiologist na si Dr. Tony Liachon sa nangyari sa mga opisyal ng DOH. Sa kanyang post sa X, wala umanong malinaw na komunikasyon, merit-based justification o institutional transparency, kaya hindi lamang daw ito bureaucratic reshuffle. Sinyalis din daw na may nangyayaring hindi maganda sa loob ng ahensya. At nangyayari pa raw ito sa gitna ng maraming problemang kinaharap ng DOH. Pero hindi lang ang pagkakaalis kay Vergire ang kinukwestiyon ng medical groups, kundi pati ang pagkakatalaga kay Randy Escolango bilang kapalit niya. Hindi naman daw kasi mula sa larangan ng medisina o public health si Escolango at nakapagsilbi sa Department of Human Settlements and Urban Development, DOLE, Insurance Commission at Subic Bay Metropolitan Authority. Hindi namin kini-question at hindi kami nagdududa na maganda ang pamamalakad ng ating kalihim na Ted Herbosa. Maganda ang kanyang pagpapalakad ng Department of Health, no? Mm-hmm. Pero nangangailangan siya ng mga tutulong sa kanya upang ipatupad ang maganda pang mga serbisyo ng mga taong may kakayahan na, nung kilala mo ng kakayahan na at serbisyo na talagang napatunayan sa mga nakaraang taon. So hindi itong mga bago na hindi naman doktor din. Yes, Doc. So ang usapang medical sana ay ang tutulong sana sa kanya ay mga tao o mga doktor na may wastong kaalaman at sapat na kaalaman upang tumugon sa pangangailangan ng mga tao sa mga problemang medikal. Wala pang nakukuhang malinaw na sagot mula sa DOH tungkol sa issue sa ngayon. Isang linggo raw na wala si Secretary Herbosa at ang tagapagsalita ng ahensya na si ASEC Albert Domingo ay out of the country rin. Para sa agenda, Pierre Pastor,
Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.